Breaking news mga kababayan, Anti-Claire, gumawa na naman ng kahihiyan, gumawa na naman ng kabalbalan, gumawa na naman ng kasinungalingan. Wala daw oil crisis sa Pilipinas. Ito ang kanyang ipinagyabang. Mga kababayan, wag daw matatakot. Walang oil crisis sa Pilipinas. Aba, ipinagyabang pa mga kababayan kay nasupalpal ngayon ng reporter. Mga kababayan ko, panoorin po natin paano na boblak, paano na suplak ang bobo. Kasi naman mga kababayan, masyadong maepal. Bobulahin mo ba ang mga Pilipino? Sasabihin mong walang oil crisis sa Pilipinas? Anong masasabi mo? 100 plus na ang diesel. Ang premium napakamahal na. Sasabihin mo, walang oil crisis sa Pilipinas? Kaya ngayon mga kababayan, nabuljak ng reporter, sinaniban ni Eden Santos. Di lalo na pag si Eden Santos ang nandyan, baka nasampal ka ng katotohanan. Sabihin mo, walang oil crisis sa Pilipinas. Anong klaseng vlogger ito ng Malacanang mga kababayan? Masyadong maepal, masyadong mapapel. Sa tingin mo, bobo ang mga Pilipino. Sasabihin mo walang oil crisis? Napakatanga mo. Yan ang sinasabi ng mga tao na mga basher, mga kababayan ni Anti-Claire na. Sawang-sawa na sa pagiging epal nito. Ito po mga kababayan, nasuplak ng Mala Eden Santos ito. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices. But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis. Mga kababayan, naniniwala ba kayo sa epal na Yusek na ito? Sasabihin mo walang oil crisis? Nasa 100 pesos lang per liter ng gasolina, ng diesel. I-check nga natin kung magkano ang per liter ngayon ng gasolina. Magkano diesel ngayon? Ito, nanggigigil din ako dito Sinungaling din ito Diesel price today. Nanggigigil ng taong bayan sa iyo Anti-Claire Masyado ka nang maepal. Tignan nyo mga kababayan. As of March, ano ito? Wait lang mga kababayan. Mahal na ang crudo ngayon. Mga kababayan, kita nyo po ito. Sa Shell po, 81 ang gasoline. 81. 81 per liter, 81.4. 102 ang diesel. 90 po ang premium. Grabe na. Sasabihin mo walang oil crisis. Ginagago mo mga Pilipino. Binabastos mo ang kaalaman ng mga Pilipino. Masyado kang epal. Yan ang sinasabi ng mga tao. Masyado kang epal, Anti-Claire. Ulitin natin. Produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo
Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Ayan mga kababayan, ipinagyabang niya na walang oil crisis. Auntie Claire. Saan ka ba? Ano bang lugar ka, Auntie Claire? Taga saan ka ba, Auntie Claire? Ano ka ba? Taga ibang planeta ka ba, Auntie Claire? Walang oil crisis. Ang bobo naman ng Yusek na ito. Hindi pa ba masasabi na oil crisis yan? 100 pesos lang per liter ng diesel. Harap-harapan tayong niloloko ng babaeng ito. Sabi ni Pekriski, 94 na dito sa Cavite, hindi pa ba oil crisis yan? Bobo! Sabi ni Russell Mix, walang crisis pero nagtataas na ang presyo. Kung walang crisis, dapat normal pa rin ang presyo ng langis. Ang tanga mo! Yan ang sinasabi ng taong bayan. Sabi ni Ivan, ako na talaga naawa sa Pilipinas. May gobyerno nga. Wala namang mga silbi. Hala ka. Umabot na ng 120 ang diesel. Hindi pa oil crisis yan. O tignan nyo mga kababayan. Umabot na ng 120 per liter ang diesel. Bobo, tanga, animal. Yan ang sabi ng mga tao. Nagbabasa lang po tayo, mga tangalista, gumising kayo. Ang bobobo nyo. Isipin nyo yung idol nyong si Auntie Claire, sasabing walang oil crisis, 120 per liter na ang kada litro na diesel. Sinong bobo ang maniniwala sa'yo? Bobo na lang ang maniniwala talaga sa'yo, sa totoo lang, Auntie Claire. Kita nyo, Yusek, binobola, niloloko ng harap-harapan ng mga Pilipino. Sasabing walang oil crisis, 120 per liter ng diesel. Judas Hestas. Ayan na, gagalit ang mga tao. Umabot ng 120 ang diesel, hindi pa ba oil crisis yan, Auntie Claire? Bobo, tanga. Napapabobo, tanga tuloy mga tao. Sapat pero patuloy na tumataas. Grabe talaga mga kababayan. Sa inyo, hindi kasi marami pambili ng gasolina. Jerma Colyaw. Kahit abutin pa ng 100 or 500 per liter, normal pa rin yan sa gobyerno. Hindi pa ba oil crisis yan ang bagong Pilipinas? Sabi ni Romelio Piedad, J. Pritz, Potemia Mayor. So wala pang crisis. Dahil may sapat pa tayong supply ng langis. Ibig sabihin palang sabihin na ay exempted sa crisis yung pagtaas ang presyo ng langis. Basta lang may sapat tayong supply, ay ganun pala yon. Bobo, tanga. Judas Hestas Barabas. Hala ka, mga kababayan ko. Kakahiya ka, sabi ng mga tao. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng
issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. Ayan, mga kababayan. So, sinasabi ni Auntie Claire, hindi pa masasabi ng gobyerno ni BBM na may oil crisis. Kasi nga, sapat pa daw ang supply ng petroleum sa atin. Dahil nga sa oil crisis sa Middle East. So, ibig sabihin, hindi pareho ang pagtaas ng presyo ng crudo, ng diesel, 120 na. So, ibig sabihin, sapat pala, wala pala tayong oil crisis, pero aabot na ng 200 per liter. Come on, Auntie Claire. Anong ginagawa ng utak mo? Harap-harapan, tinatarantado mo ang mga Pilipino, sasabihin mo walang oil crisis. Bobo, tanga, hestas, barabas. Anong klaseng yusek ito? Bobolahin yung mga Pilipino. Ako nga, mga kababayan, hindi ko na ginagamit yung kotse ko. Dati nung 51 per liter, hatid sundo ako sa misis ko. Ayan, may kotse ako sa harapan ng bahay. Premium po. Ngayon, magkano ang per liter ng premium? I-check natin ang premium, mga kababayan. Magkano po ang presyo ng premium ngayon? Ginagago tayo ng taong ito. Premium gas. March 23. Grabe. As of March 23, 2026, premium gasoline prices in the Philippines are experiencing significant hikes with some areas approaching or exceeding 100 per liter. Kung magpo-full tank cut at 60 liter, 7,800, mga kababayan. Quezon City prices hover around 62 per liter through major oil companies are implementing sharp increases due to Middle East supply disruptions causing substantial volatility. Ibig sabihin, mga kababayan, para kay Auntie Claire, normal ito. Hindi pa tayo nakakaranas ng krisis sa petroleum. Tumataas lang ang presyo. Isip, Auntie Claire, ang bobo mo. Grabing taong ito, mga kababayan. Sasabihin mo sa amin, walang oil crisis. Yan ang sinasabi ng mga taong bayan. Huwag mong gawing bobo ang mga Pilipino. Grabe, mga kababayan, kaya nasuplak ni Marcoleta ito. Iyan yung susunod na topic natin kay Marcoleta. Nasuplak itong si Auntie Claire. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat
na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Ayan mga kababayan ko, nako po, Auntie Claire, harap-harapan na ginagago mo mga Pilipino. Isipin mo, sabihin mo, walang crisis, tumataas lang ang presyo, price disruption lang. Anong klase ito mga kababayan? Tignan nyo mga kababayan ko. Bakit tumaas gasolina kung walang oil crisis? Magpa-check up ka na lang kaya? Nako po mga kababayan ko. Yung presyo ng langis, ano ang gagawin ng pamahalan para ibaba ang presyo ng langis? Hindi sapat ang ayuda lang. 80-80 talaga, walang crisis sa oil. Bakit tumataas kung walang crisis sa langis? Bobo, tanga, hestas, barabas. Sabi ni Legnareb. Wala pa ba lobo na ang presyo ng gas? Ginagawa mo naman kaming tanga. Crisis, yan o. Crisis Management Committee. Bubuuin ng gobyerno sa gitna ng pagtaas sa mga presyo ng langis. Mga media, tanungin nyo bakit namigay ng ayuda kung wala pang oil crisis? Bobo, tanga. Walang oil crisis pero namudmud ng ayuda. Ano yun? Nagsasayang lang tayo ng pera? Bakit sobrang mahal? Mas marunong pa to sa Pangulo Anong sabi mo, Madam Claire, sapat pa ba yung litro ng diesel ay 100 na ang mahigit, patawa ka? Ayan mga kababayan ko, Auntie Claire, natagpo ang bobo, tanga. Natagpo ang lutang na naman. Wala daw oil crisis. Grabe talagang panloloko ng Yusek na ito. Harap-harapan na binubudol tayo ng mga ito, mga kababayan ko. Wala ngang natutupad na pangako ng mga ito. 20 pesos sa bigas hanggang sa paghuli sa mga buhaya sa flood control, hanggang sa 18 marines sa mga pasabog nila. Tapos ngayon na may krisis sa petrolyo, sasabihin nila wala. Mataas lang ang presyo pero walang krisis. Isip-isip, Auntie Claire. Lalong nabuburyong sa'yo ang taong bayan Kada salita mo, dun naman bumababa ang grado ng amo mo. Hanggang ngayon, binubudol nyo ang taong bayan. Pasensya na mga kababayan kasi nga, nakikirid away ako. Sasabihin ba naman, walang oil crisis. Yusek Claire Castro, ipinaliwanag na sapat ang supply ng langis sa bansa. Wala pang krisis. Isip-isip, Auntie Claire. Alam mo, kahit grade 1 mapapamura Kahit grade 1 na hindi marunong magsulat, magagalit sa isa sa ginagawa mo. Mambubudol ka. Binubudol mo ang mga tao. Ginagawa mong mga multo. Sa totoo lang, binibwisit mo ang taong bayan sa ginagawa mo. Ang taas-taas na ng presyo ng langis natin. Kaya yung ibang mga kababayan natin, gumagawa na ng mga paraan. Yung mga plastic na mga basura, ginagawa ng plastic solin. Gasoline, yung garbage sa mga plastic, turn into gasoline, lalo sa Mindanao. Ang gagaling po nila. Baka sa susunod, ganyan ang gawin ko. Umuwian na ako ng probinsya at gumawa na rin ako ng sarili kong gasolina. Gagawa na rin ako ng plastic solin na susunugin mo lang yung mga basurang plastic converted to gasoline na. Mga kababayan, pwede nang patakbuhin yung kotse. Nakita ko yan sa mga YouTube na ginagawa po nila. Anong masasabi nyo? Mga kababayan,
Nakakabaliw si Auntie Claire, ano? Sasabihin sa atin, walang oil crisis. Tumataas lang ang presyo. Sapat pa ang supply ng gasolina sa Pilipinas. Hindi pa natin nararanasan ang krisis dito. Ay, nako. Nakakaubos ng energy ito. Yung energy nakakaubos. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po mga kababayan. Nakakawindang ka, Auntie Claire. Harap-harapan na binubudol mo ang taong bayan. Kayo po, mga kababayan ko, magsalita kayo, magkomento kayo. Mabuhay po. Ay, grabe na itong budol na harap-harapan na ito. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.